good evening sa inyong lahat. At ngayon ay mag-close na kami, no? Alas 9 Gs na, 9:10 na ng gabi. At ako ay nagka-problema guys dahil ang dami kong ice cream. Tapos, ang liit-liit lang ng aking freezer. So, ito lang ang aking freezer. Yung pinakamaliit na freezer ng Selecta. Yan guys, so, at ang order natin kanina ay worth 7,000. So, itong 4 na box ay dadalhin ito sa bahay kasi hindi na magkasya dito. And then, ito guys, oh, nasa ibabaw na ng hindi na siya level sa ating freezer, so hindi yan siya tumitigas, so kailangan dalhin yan sa bahay at doon ko yan ilalagay at ito ay dadalhin sa bahay din. Tapos kanina, kasi guys nagkasabay ang ating delivery ng Virginia hotdog at ice cream, so ito ay punong-puno din itong ating freezer sa mga hotdog. Yan, marami pa tayong hotdog dyan sa ilalim. So, didiskartehan natin ito. And then, marami tayong ipapasok. Itong nasa Tegol Meat Shop natin yan, ay ipapasok natin sa freezer. So, yan yung problema natin. Pag maraming stocks, kasi pag magligpit na kami, pag mag-close na kami, ang daming ipapasok sa freezer. And then, kailangan yung ating mga karning baboy ay maganda ang pagka-arrange sa loob ng freezer para hindi siya mamumutla kinabukasan. So, ito yung isa sa problema ng may meat shop dahil trabahoso talaga. Pero it's okay kasi malaki ang income natin dito talaga guys, no? Lagi kong sinasabi, no? Pabalik-balik kong sinasabi, inuulit-ulit kong sinasabi sa inyo na maganda talaga ang kitaan ng frozen foods, karning baboy and dressed chicken. Okay, so kanina ay nag-pick up kami. Hi, may gabi eh. Pili ka dyan. So kanina nag-pick up ako ng 20 kilos na quarter leg. Tingala siya. Wala ko ka-istorya. Nag-vlog ko. My customer, my sexing customer. Pili ka dyan. Okay guys, at ito ay dadalhin sa sa bahay. So kukunin niya ng aking anak or ng aking Mr. mamaya. So uunahin ko ito ipapadala sa bahay. Itong mga ice cream para hindi siya mag-melt. Okay, at update tayo mamaya dahil marami akong i-display. Ito rin guys, ang aking dalawang bundle na 10 ounce cup. Okay. Hello guys, ito yung isa sa aming daily routine ng aking mister, no, ang palengke day. So pagkatapos namin sa kanyang doktor, nag-follow up check-up, ay dumiretso na ako sa palengke at namili kami ng mga cellophane, mga boneless bangus, mga pork chorizo na skinless, mga cups na 10 ounce at meron din tayong 20 kilos dyan na quarter leg na chicken, mga lumpia wrapper at meron din tayong 2 bag na fresh Mickey. So ito guys ang aming mga napamili. At sa wakas guys ay nakauwi na kami dito sa aming meat shop at ito naka-display na ang ating mga karning baboy, mga dressed chicken sa ating lamesa, no? So yung hotdog ay mamaya na kasi mainit pa, so mga 4 PM pa namin i-display. So ito guys, no, ang aming meat shop ay dinadaanan talaga sa lahat ng mga customers, no, mapabata, mga estudyante, mga mama. So andito na lahat, dumadaan dito. So pag kayo ay magplanong magtayo ng sari-sari store o meat shop ay i-consider nyo talaga guys ang magandang location, no? Kagaya ng dito sa amin, ito ang pinakamagandang location, ang pwesto ng aking mister. So maswerte kami at meron silang pwesto dito at hindi kami nagre-renta. So ito talaga ang bumubuhay sa amin kahit na guys, no, marami na talaga ang kompetensya namin. So hindi kami mabibitin dahil sa napakagandang location namin. So ika nga, yun yung sinasabi na your location is your invisible salesman, na kahit hindi mo pa isi-sales talk yung mga paninda mo, pag nakita nilang nakalapag sa lamesa mo, yung meat shop mo, at sila ay dumadaan, so bibili na sila kahit hindi ka pa mag-sales talk sa kanila. Basta marami kang display, very attractive sa mata ng ating mga customers, ay may benta ka talaga at may kita ka talaga kahit na marami pa kayong nagtitinda sa area ninyo. So isa sa pinakamahalagang bagay guys pag kayo ay magtatayo ng sari-sari store or meat shop ay yung dinadaanan talaga sa lahat ng mga klaseng customers. Okay, merong customers na mga student, no, yung mga kabataan, so kailangan meron kang mga palamig, mga load, mga pansit canton. Yan yung patok na patok sa ating mga estudyante. Wala lang nga akong school supplies kasi meron kaming meat shop at pag may bumili sa amin mababasa, no, halimbawa yung mga bond paper may bibili sa amin, mababasa na sila. So hindi ako
ako nagtitinda ng school supplies pero hindi talaga ako nagpapawala ng mga palamig, guys, no? At mga load, no, malakas na malakas sa atin ang load. Pansit Canton, yan yung binibili ng mga estudyante. And then sa mga nanay naman na dumadaan dito galing sa eskwelahan, ay bibili yan ng mga pang-ulam talaga. Yan yung mga binibili ng ating mga nanay. Mga bigas at mga delata. Number 1, guys, ang frozen foods, mga hotdog, mantika, mga fresh Mickey, mga Pansit Canton yang yellow, and then mga tocino roll, dressed chicken, mga chicken liver. Yan, guys, ang patok na patok i-partner sa sari-sari store, mga dressed chicken, mga pang-ulam talaga. Yan yung mga binibili pabalik-balik ng mga nanay para sa kanilang bahay. And then, guys, pag maraming construction worker dyan sa area ninyo, kagaya ng sa amin last year, ang dami nila na mga construction worker na bumibili dito kasi malaki ang building na itinayo sa harap ng aming tindahan. So sa umaga pa lang ay bibili na yan sila ng mga pang-ulam dito, no? So pag construction worker naman, meron kayong mga energy drink, no? Patok na patok yan sa kanila at Yose. Pero ako dito, hindi na ako nagbebenta ng mga sigarilyo. So ito lang talaga sari-sari store and mga pang-ulam. So yan yung binibili din nila dito, no? Malakas yan silang bumibili sa amin ng mga pang-ulam, no? From morning and then sa tanghali at sa gabi. So ang dami nila, guys. So, grabe. Kami dito ay tiba-tiba talaga. Lahat ng mga may tindahan dito ay tiba-tiba talaga sa construction worker last year, no? For, yun sila dito? Almost 5 years kasi ang laki ng building na itinayo nila. And then ngayon ay malapit nang matapos. So, kumonti na lang yung mga natitirang construction worker dito sa area namin. So, yan, guys, no? Or i-consider nyo talaga ang location. Okay.